Alam nyo ba guys kung anong regalo yung natanggap ko ngayon? So ito po yung regalo na binigay sa akin. Good morning guys, time check muna tayo. 7:30 na ng umaga. Sa ngayon, papasok na po tayo sa work. Tuesday nga pala. Kahapon nga pala ay Monday, so wala kaming pasok nun dahil nga po red calendar dito sa Japan. Kaya may 3 araw tayo na day off at 4 na araw na pasok ngayong week. Bale, bago tayo umalis, tatapon ko muna tong basura sa may basurahan. Ito lang natin siya itatapon guys. Dahil nga nakalet lang kami dito. Saka natin siya takpan. Yan, okay na po yan. Weather check muna tayo. 20 degrees Celsius po dito ngayon. At dahil umaga po ngayon ay medyo malamig po ngayon. So maghihintay lang muna tayo ng green light bago tayo tumawid. Saka tayo magbibisikleta. Bali meron pa tayong 5 minutes guys bago tayo makarating ng company. Nakapagpahinga naman tayo ng 3 araw. At sulit naman, worth it naman yung pahinga natin. Medyo na-relax po yung katawan natin nung day off. Kaya ngayon po ay ready na ulit tayong sumabak. Time check muna tayo, 5:30 na ng hapon. At medyo maaga tayong nag-out sa work ngayon. At sad to say, wala na naman tayong overtime ngayon kasi binawi. Kasi sabi sa amin sabi sa akin nung last week na nasa Tuesday na ulit yung overtime. Pero ngayon binawi na naman dahil wala na naman daw kaming trabaho. At maghihintay na lang siguro maghihintay na lang ulit ako sa susunod na buwan kung papalarin tayo na magkaroon ng overtime ulit. Nakakalungkot man, oo, pero wala rin tayong magagawa ngayon kundi maghintay at magtiis. Ganito talaga ang buhay dito sa Japan guys. Pag walang overtime, kailangan mo magtiis at maghintay para bigyan ka ulit. At nandito muna ako sa park saglit para makapagpahinga. At medyo maaga rin tayong umuwi ngayon. Siguro guys, ang dapat ko pang i-improve sa sarili ko. Kailangan ko pang magtipid. Lagi naman ako nagtitipid pero siguro magtitipid pa ako ng konti. Wow! Para siguro para may maitabi tayo in case na may emergency, 'di ba? Basta pagdadasal ko na lang po ito lagi. Kapag nalulungkot tayo or kailangan natin ng kausap, syempre tawagin lang natin si Lord at magdadasal lang tayo. Kasi kahit kailan nandyan lang siya sa tabi natin at hindi niya tayo papabayaan. Basta manalig lang tayo guys. Lagi lang tayong tumawag sa kanya dahil never niya tayong papabayaan. So pagpasensyahan nyo na lang po ako guys, medyo emotional lang ako ngayon. At ngayon, uwi na pala ako. Uwi na rin tayo guys. At ito yung bisikleta ko ngayon. Kasama ko. Para makakain na tayo ng dinner. Pagka nakakain na rin tayo ng dinner, saka na rin tayo magpapahinga at konting kwentuhan din syempre. Okay po, nakauwi na rin tayo ng bahay. At ito nga yung ulam natin ngayon. So ito yung ulam natin guys. Isda na parang galunggong ang tawag dito. Pero hindi siya galunggong Tapos meron tayong sabaw. Ayan, puro gulay tayo ngayon. Kailangan na rin kasi natin mag-diet para madali tayong kumilos, tsaka hindi tayo madaling mapagod. So time check muna tayo, 6:00 na ng gabi. At kakain na rin tayo ngayon. So bago po tayo kumain, magdadasal muna tayo. Ayun po, time check muna tayo. 7:00 na ng gabi. Bale, natapos na rin akong maligo guys. At magsha-shoutout lang muna po ako ngayon. Shoutout nga pala kay Ate Punks na nagbigay ng steak. Oh, wow!
Yun, thank you Ate Pangs. Isa po siyang subscriber natin dito. At hindi lang po ito yung binigay niya. Meron pa siyang binigay sa akin na regalo. Alam niyo ba guys kung anong regalo yung natanggap ko ngayon? So, ito po yung regalo na binigay sa akin galing kay Ate Pangs. Ayan po, Pabder. Thank you Ate Pangs. At advance Merry Christmas na rin po sa inyo. Thank you ng marami at sana pagpalain pa kayo. God bless you po. So, hindi po ako aware dito sa brand na to, itong Pabder. Kaya, first time ko lang kasi siyang narinig guys. So, titignan na lang natin siya kung ano yung naman dito sa loob. Tingnan, mabago pa, may bago. Tapos yung naman dito sa loob, ay wow, ano kaya to? So, unboxing tayo guys. Tignan natin kung anong naman dito sa loob. Sorry po kasi first time ko lang po magkaroon ng ganitong Pabder. Tsaka, ngayon ko lang po ito narinig. At ito na nga po yung naman dito sa loob. Ay, may plastic pa. Ito po, plastic ulit guys. Ito na po. Bali siya, bag. Sling bag guys. Dahil mahilig po akong magsuot ng mga sling bags. At okay ito Ang ganda siya guys, makapal siya. Tsaka dapat pag mga ganitong leather type na bag, ito yung iniingatan. Tapos pagka-amoy natin, amoy bago pa Amoy leather na bago. Ito po guys yung ito po yung Pabder. First time ko lang magkaroon ng ganitong bag. Sa totoo lang po. Yung bag ko kasi dito na sling bag sa Pilipinas ko pa ata siya nabili nun Isa sa Pilipinas, tapos yung pinaka-latest dito nung last year, yun yung nabili ko sa GU. Ito na po guys, ang bag natin. Bali, titignan natin kung ano yung laman sa loob. Ito po yung laman niya sa loob. Yun, bali, ito pa yung laman dito sa loob. So, tatanggalin naman natin yung mga plastic dito, yung mga papel. Ito po. Ayan, kikita nyo naman. Tapos, meron pa siya sa meron pang double lalagyan. Ito pa yung nasa pinakaloob niya guys. Ito yung pangalawa. Ayan, bolsa rin siya. Ang lang kasi, yung nilalagay ko lang dito sa mga sling bag, mga wallet ko, tapos yung earphones, ganun. Minsan yung cellphone nilalagay ko pa dito. So ayun po, ito pa yung laman niya sa loob. Pwede natin lagyan ng mga coins, ganun. Tapos meron pa siya dito. Ayun. Meron pa sa likod. Bulsa din siya na yan po. Kahit saan po natin ilagay wallet natin dito, basta hindi lang mawawala. Ito po. Tapos suotin natin. Ayun po. Bale, may pag-adjustan na kasi siya actually dito. Medyo masikip nga lang. Wait lang. Tatakot ako mag-adjust. Baka Ayan. So, medyo maliit pa rin. Adjust lang natin siya hanggang sa lumuwag. Naka-plastic pa siya actually. Ito, siguro okay na to. Nagay ito kaluwag. Ito po guys. Ganda. Amoy na amoy pa yung leather niya So okay na po ito guys. So ganda nga po Wow. Ayun po. Bale, tatago muna natin siya. Saka natin siya gagamitin pag lumabas tayo or pag may nasa galaan tayo ganun. Para naman hindi pa ulit-ulit yung bag natin, di ba? Ayun po, again po, thank you kay Ate Pangs. Salamat sa paregalo ngayong Christmas. Kahit maaga pa po ang Christmas. Ayun po, first time ko lang kasi magkaroon ng ganitong bag. Hindi kasi ako aware sa mga hindi kasi ako aware sa mga brand ng mga bag Kaya pagpasensya nyo na po guys. Basta sanay kasi ako sa mga gamit na hindi branded ganun. Basta may magamit lang okay na po. So meron nga po pala nagpapa-shoutout ngayon. At unahin muna natin to kay Tonamante7524. Shoutout po sa inyo. At God bless po. Thank you po sa panonood ng aking vlogs. At may tanong nga siya sa akin. Sabi niya, kung may chance bang bumalik ka ng Pinas, babalik ka or masaya dyan sa Japan? Best of luck. Siyempre po, pag tumanda na tayo, kung kailan magre-retire na po tayo, saka tayo babalik ng Pilipinas for good ulit. Siyempre, for the meantime po, dito po sa Japan, magtatrabaho muna tayo hanggang sa makaipon. Pag once na nakaipon na tayo at ready to settle na tayo, saka tayo babalik ng Pilipinas.
Syempre po, iba pa rin talaga pag meron tayong ipon. Yun naman po ang importante guys, na dapat tayo mag-ipon hanggang sa hanggang sa magkaroon tayo at makaluwag-luwag tayo. At habang bata pa ako, todo kayod lang po tayo hanggang sa malakas pa tayo. Kaya pag once na mag-retire na tayo, at least may naitabi tayong pera in the future. Yun po yung importante guys. So ayun lang po, at shoutout na rin po kay RB-VH3LV. Hello po, shoutout pro from Yokohama, Japan. Ayun po, thank you sa panonood ng aking vlogs, at God bless din po sa inyo. Tapos shoutout na rin po kay Cherry Sun 6465. Hello po, shoutout po. At thank you po sa panonood lagi. At ingat po kayo. And then sabi po ni Ma'am Vicky, the Supermom 6728, pag nasa abroad ka, di ka talaga mamimili ng work. So ito po, agree po ako dito sa sinabi ni Ma'am Vicky na pag nasa abroad ka, kailangan kung ano yung work na i-offer sa'yo, tanggapin mo. Kasi kahit sabihin po natin na college graduate ka or hindi ka man nakapagtapos, pagdating kasi sa ibang bansa, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Lalo po dito sa Japan, kahit nasabihin po natin na graduate ka sa Pilipinas ng college, hindi po titignan yung mga degree na natapos mo sa Pilipinas dahil iba na po ang iba na po kasi ang laban dito pag nasa ibang bansa kayo. Kasi hindi po degree ang pinagbabasehan nila, kundi kung ano yung kakayahan mo. Doon sila nagbabase. So, kain muna tayo ng steak bago tayo matulog. After 5 years, nakatikim ulit ng steak Kasi nung last na uwi ko ng Pilipinas na, hindi ako nakakain nun. Kasi yung first priority ko nung pagkalapag ko sa airport, kakain agad tayo sa Jollibee nun. Ayun po, natupad naman po yung wish ko nun guys, na nakakain sa Jollibee nung paglapag pa lang sa airport. Pero yung na-vlog ko na yung dati, pero ang nalungkot ako nun, yung pabalik ako dito sa Japan na hindi nakakain ng Jollibee nun. Kaya siguro sa susunod na uwi ko sa Pilipinas, siguro after 2 years, doon ako uwi para makapagbakasyon, makapasyal. So, tikman na natin kung may pagbabago ba sa lasa or ganun pa din. Sarap. Wow! Wala pa rin pagbabago guys yung steak Naalala ko nun, bata ako Nung pupunta ako sa tindahan para lang bumili ng steak makakabili ka pa nun dati, piso isa nun Tapos ilalagay pa sa plastic nun. Pero yung pinaka-favorite part ko dito, yung pag may bago, tapos merong plastic agad, yun yung kinukuha ko agad. Sarap pa rin guys. Nakakamiss itong steak Siguro ubos to after next month. Wala na to.